Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1251 hanggang 1260. Namula ang mukha ni Sheila nang magsalita si Severin. Mabilis siyang tumugon sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga mata. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sila ay mga tapat na babae na may magandang ugali. Tumawa si Catherine at sinabing, ang isang lalaki na may kakayahan ni Severin ay karapat-dapat sa mas maraming babae. Lumingon siya kay Severin at nagtanong, ano sa tingin mo? May masasabi ka ba tungkol kay Sofia? Ito ay mungkahi ko lamang, syempre. Maaari itong isang pag-aayos bilang isang perpektong landas para sa iyo upang mapabuti at mapagtanto ang iyong potensyal. Maaaring makatulong ito para sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Sinabi ni Severin sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Lola. Ang Stormy Moon Sect ay umuunlad, ngunit isa lamang itong maliit at ordinaryong sekta sa maraming puwersa na alam ko. Huminto muna siya para huminga bago nagpatuloy. Nabanggit ko na ba sa iyo si Wolrich dati? Siya ay isang napakalakas na individual, at siya ang pinuno ng Sky Blue Sect. Pupunta kami sa Sky Blue Sect sa loob ng ilang buwan, kung saan isang magandang pagkakataon ang nakalaan para sa amin. Naniniwala ako na mas uunlad ako doon kumpara sa Stormy Moon Sect. Nagpalitan ng tingin sina Sheila at Diane at hindi maiwasang makaramdam ng saya. Nasa sabik na sinabi ni Catherine. Siya ang pinuno ng sekta. Ang Sky Blue Sect ba ay talagang mas malakas kaysa sa Stormy Moon Sect? Well, kung iyon ang kaso, huwag mong pigilan ang iyong sarili dito, pumunta ka. Nakangiti siya mula tenga hanggang tenga habang tuwang-tuwa siya. Hihihi. Sa tingin ko ay nag-aalala ako para sa wala. Hindi ko alam na may sarili ka ng plano. Masigurado ako sa mga desisyon mo. Nakangiting sinabi ni Severin. Nasa edad ka na kung saan dapat mong i-enjoy ang iyong sarili sa halip na mag-alala tungkol sa iba. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang bote ng espiritual na alak, na ibinigay niya at sinabing, narito, magkaroon ng isang bote ng espiritual na alak na ito. Hindi ka maaaring uminom ng marami sa iyong edad, ngunit maaari kang uminom ng kaunti araw-araw. Mga 10 mililitro ay sapat na. Nag-alis si Severin ng 2 bote ng espiritual na alak para tangkilikin kanina, ngunit natakot siya na baka maging matako ang matandang babae. Sa makatuwid, nagpasya siyang ibigay ang mga ito sa kanya sa halip. Kinuha ni Catherine ang alak at tumango bilang kasiyahan. Dati ay nagdududa kami sa paghatol ni Diane, ngunit malinaw na ngayon na ginawa niya ang tamang pagpili. Ang iyong potensyal ay walang limitasyon. Nakangiting sabi ni Severin. Gabi na. Maaari na ba kaming umalis para makapagpahinga ka na? Hindi. Matigas na sagot ni Catherine. Hindi pa tayo tapos dito. Pumasok siya sa kwarto niya at lumabas na may dalang box. Ano ang nasa kahon na iyon? Kumunat ang noo ni Sheila, medyo naguguluhan. Binuksan ito ni Catherine para makita ang 2 gintong pulse areas. Inilabas niya ang mga ito at sinabing, ito ang mga gintong pulse areas na ipinamana ng ating mga ninuno. Hindi ito gaanong halaga sa inyong lahat sa ngayon, ngunit ito ay may malaking kahalagahan at naging bahagi na ng pamana ng ating pamilya. Plano kong ipasa ang 2 pulse areas na ito sa inyo ni Diane para ipakita na tinanggap ko kayong 2. Salamat, Lola. Sabay na sabi ni Sheila at Diane habang nakatingin sa isa't isa. Napakaganda ng bracelet na ito. Mahigpit na hinangaan ni Sheila ang pulse areas at natuklasan niyang may kakaibang kinang ang ilang bahagi nito. Ang malabituing pirasong ito ay madaling makuha ang atensyon ng mga nakatitig dito. Tumingin si Severin sa 2 babae at nagbiro. Ang mga gintong pulse areas ay maganda, ngunit ang mga ito ay magiging mas maganda sa mga pulso ng aking 2 magagandang babae. Agad na inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin at sinabing, lalo kang nagiging smooth talker ngayon, di ba? Okay, gabi na. Dapat bumalik na kayong lahat at magpahinga. Nakangiting sabi ni Catherine. Lumabas silang 3 sa villa ni Catherine at tumungo. Bumalik sa kanilang sarili. Nang maglakad si Severin sa koridor ng 2 palapag, tumingin siya sa 2 babae at ngumiti ng matalim. Medyo gabi na, kaya bakit hindi na lang tayo matulog?
Ayokong magselos ang isa sa inyo kung pipiliin kong matulog kasama ang isa. It's always good to be fair. Agad na sabi ni Dayan. Ha? May ideya ka nga. Malas mo, plano kong magsanay ng husto ngayong gabi. Dito ka natulog sa kwarto ko kagabi, para dito ka matulog sa kwarto niya ngayong gabi. Siya pagkatapos ay tumakbo palayo papunta sa kanyang silid at inilock ang pinto sa sandaling matapos siya magsalita, halos siya ay parang natatakot na siya ay masyadong masangkot kay Severin. At doon siya pupunta. Ang kasing bilis ng kidlat na pagtakas ni Dayan ay naiwan si Sheila na nakasimangot. Tumingin si Severin kay Sheila at ngumiti ng masama. Sa kwarto mo ako matutulog ngayong gabi, Sheila. Ngumiti ng alanganin si Sheila at sinabing. Sige. Pero wag na tayong gumawa ng iba, okay? Nilagay ni Severin ang braso sa bewang niya at sinabing. Mukhang hindi nakakatuwa yan. Hindi ba't sinabi mo na habang buhay kang kakapit sa akin na parang koala? Binuhat ni Severin si Sheila at pumasok sa kwarto niya. Samantala, nakangiting nakahiga si Sofia sa kama habang inaalala ang mga sandali nila ni Severin noong gabing iyon. Pinagsaluhan niya ito ng ilang inumin sa restaurant at masayang nakipag-chat sa kanya. Lumawak ang ngiti niya nang maisip niya ang gwapong ngiti ni Severin. Mabilis siyang umiling at sinabi sa sarili. Ano ba tong iniisip ko? May asawa na siya. Anak ako ng sect leader. Hindi dapat itinatapon ng babaeng kagaya ko ang sarili niya sa lalaki. Ang lalaki ang dapat magkusa para makuha ang puso ko. Natahimik siya saglit at mahinang bulong sa sarili. Hindi siya katulad ng ibang lalaki. Gwapo, mabait, at hindi siya pervert. Isa rin siyang alchemist. Kailan ako makakahanap ng gayong hiyas? Kasama niya ngayon si Sheila kahit hindi niya ito kasama noon. Ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon akong makasama siya? Umalis ka na, Sofia. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Dapat maging mas nakalaan ang mga babaeng tulad mo. Marami kang manliligaw doon na sinusubukang makuha ang puso mo, pero hindi mo tinanggap ang alinman sa kanila. Paano mo dadalhin ang iyong sarili na ibaba ang iyong mga pamantayan at habulin ang isang lalaking may asawa? Mula sa ibang pananaw, sabi niya. Ngunit pagkatapos ay muli. Siya yung taong nakakasama mo. Papalampasan mo ba talaga ang pagkakataon dahil lang sa ayaw mong ibaba ang ego mo? Dapat mong samantalahin ang pagkakataon at ibigay ang lahat. Dalawang magkasalungat na pananaw ang sumalubong kay Sofia nang sumuko siya at nahiga sa kama. Umikot-ikot siya, hindi na makatulog dahil sa ligaw niyang pag-iisip. Para bang hindi na iyon mapapasama, napakunot ang noo niya nang marinig ang mga helanghing ni Sheila mula sa katabi. Sumimangot si Sofia noong una, ngunit nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa ay lalong namula ang pisngi niya. Grabe ba ang soundproofing dito? Bakit kailangan kong pumili ng kwarto sa tabi ni Sheila? Napa-facepalm si Sofia. Pinili niya ang silid na ito dahil gusto niya ang estilo ng palamuti. Hindi niya akalain na katabi lang ang kwarto ni Sheila, lalo pa nadadaing si Sheila sa sobrang saya ng gabing iyon. Lingid sa kaalaman ni Sofia, kahit sinong ordinaryong tao ay hindi makakarinig ng mga helanghing iyon. Kaya niya ito dahil napakataas ng kanyang natamo. Ang kanyang mga mata at tainga ay lumakas sa mas mataas na antas kumpara sa karamihan ng mga ordinaryong tao, kaya't pinahihintulutan siyang marinig ang lahat ng malinaw. Mabagal na lumipas ang oras, at naramdaman ni Sofia na para bang nahihirapan siyang makatulog. Hindi niya napigilan ang sarili na hayaan ang kanyang isip na mag-isip ng ligaw. Lumipas ang 10 minuto, at sinubukan ni Sofia ang lahat na huwag isipin iyon habang nakaupo siya sa kama. Mahinang sabi niya sa sarili. Ayos lang, malapit na silang matapos. Gayunpaman, lumipas ang isa pang kalahating oras, at ang pasensya ni Sofia ay suot na manipis. Malakas pa rin ang mga helanghing kahit makalipas ang isang oras. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag ng hangina ang mga tunog pagkatapos ng 2 buong oras. Pumasok siya sa banyo at hinugasan ang mukha ng malamig na tubig. Pagkatapos, bumalik siya sa kama at walang kamalay-malay na nakatulog dahil sa pagod na bumalot sa kanya.
Kinaumagahan, naligo siya pagkatapos bumangon sa kama at nagkataong nasagasaan si Severin pagkatapos lumabas ng silid. Hello, Severin. Sinulyapan siya ni Sofia na may bahagyang kakaibang ekspresyon. Sa kanyang isip, nabigla siya nang makita kung gaano kasigla pa rin ang hitsura nito sa umaga kahit na matapos ang isang buong magdamag na aktibidad. Ngumiti si Severin, naglabas ng maliit na bote ng porselana, at iniabot sa kanya. Pinagtagpo tayo ng tadhana bilang magkaibigan. Mayroon akong narito para sa iyo ng isang tableta na kagagawa ko lang. Sana ay makatulong ito sa iyong magkaroon ng tagumpay. Hindi ko maaaring tanggapin ito. Gayunpaman, magiging bastos sa akin na hindi tanggapin ang iyong kilos, kaya malugod ko itong tatanggapin. Kung kailangan mo ng tulong ko sa anumang bagay sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa akin. Bagamat hindi inakala ni Sofia na mahalaga ang pil na ibinigay sa kanya ni Severin, kinuha pa rin niya ang pil at inilagay sa kanyang special ring. Kung tutuusin, naniniwala siya na hindi ganoon kataas ang alchemical proficiency ni Severin. Kahit na siya ay isang pangalawang grade high rank alchemist, hindi ito magkakaroon ng napakalaking epekto sa kanyang pagkamit kung ubusin niya ang tabletang iyon. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga tabletang tulad nito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin para sa paglilinang, kaya walang masamang itago ang mga ito. Maaari kang mamili nina Diane at Sheila kapag gising na sila. Nakangiting sabi ni Severin. Pumutok ang mahinang kislap ng pag-asa ni Sofia sa kanyang puso. Inaasahan niyang sasamahan sila ni Severin sa pamimili, ngunit ang tono ni Severin ay nagpapahiwatig na hindi siya pupunta. Ngumiti siya ng alanganin at sinabing, "Sige. Dapat mag-focus ka sa trabaho mo. Gugugulin ko ang araw ko kasama sina Sheila at Diane." Tumanggaw siya at bumaba na siya. Isang bigla ang naisip si Severin habang nakatingin ito sa kanya mula sa likuran, at nagpasya siyang paalalahanan siya. Huwag mong sasabihin kahit kanino na binigyan kita ng tabletang iyan. Kung may nagtanong, sabihin mo lang na nakuha mo ito sa iba. Okay. Sagot ni Sofia na hindi lumilingon sa kanya. Kumunot ang noo ni Severin at nakaugat sa kinatatayuan. Maya-maya pa ay umungol siya. Bakit parang hindi siya nasisiyahan? Ang kanyang tono ay nagpapaalala sa akin ng isang malungkot na asawa. Nagkibit balikat si Severin at bumaba. Nang magising sina Sheila at Diane at bumaba, niyaya nila si Megan na pumunta sa lungsod kasama si Sofia. Umupo si Severin sa looban at uminom ng tsaa. Hindi nagtagal, dumating ang ilang mga hallmaster kasama ng 2 o 3 matatanda. May magagawa ba kami para sa iyo? Ngumiti si Yuka kay Severin. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, "Sinuri ko ang iyong natamong tagumpay noong isang araw at naghanda ako ng ilang mga table tasks para sa bawat isa sa iyo ayon sa iyong pag-unlad. Ang ilan sa inyo ay makakakuha ng isang tableta, habang ang iba ay makakakuha ng 2. Ang mga mas mababa ang nakuha ay malamang na makakuha ng 3 tableta." Kinawayan ni Severin ang kamay at gumawa ng 8 maliliit na bote sa mesa. Ang mga pangalan ng bawat tao ay nakasulat sa mga bote. Sige at inumin mo ang may pangalan mo. Ang mga tabletang ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng tagumpay sa level 9 Warrior King. Malamang naaabutin ng 1 buwan o 2 para sa mga may mas mataas na attainment upang makamit ito, habang ang mga may mas mababang attainment ay maaaring mangailangan ng kaunti pa. Huwag kalimutang ipaalam sa akin kapag nagtagumpay ka na sa paggawa ng isang tagumpay. Sabi ulit ni Severin. Masyado kang mapagbigay, Supreme Leader. Maraming salamat. Nanginginig na sabi ni Nancy ng Gallas Hall habang pinagmamasdan ang pil na ibinigay ni Severin. Hindi niya inaasahan na iangkop ni Severin ang mga pildores para sa kanilang 8 para makamit ang tagumpay sa level 9 Warrior King. Ang ganitong kasalanan ay isang bagay na marahil ay si Severin lamang ang nakamit. Nakangiting sabi ni Severin. Naghanda rin ako ng ilang mga table tasks para ibigay mo sa iyong mga elder o guardian. Makagagawa ito ng mga kababalaghan sa pagpapabuti ng kabuoang lakas ng bulwagan. Sa ganitong paraan, ang Draco Deus Temple ay mapoprotektahan pa rin ng maraming malalakas na tao sa mga panahong wala ang ilan sa inyo.
Napakabait at maalalahanin mo sa amin sa buong oras na ito. Emosyong bulalas ni Gracie. Tinulungan sila ni Severin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Level 9 Warrior King para lang makumplito ang kasunduan na mayroon siya kay Woolrich at masiguro ang mga benepisyong inaalok sa kanya. Hindi na niya kinailangan pang gugulin ang lahat ng oras at lakas na iyon para pinuhin ang mga table tasks para sa iba pang miyembro ng mga bulwagan. Naantig sila sa kanyang kilos na naghahanap ng kanilang pinakamahusay na interes. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga matatanda at tagapagtanggol ay gumugol ng malaking halaga ng kanilang oras, pagsisikap, at kabataan upang mapaunlad ang kani-kanilang mga bulwagan sa kanilang kasalukuyang estado. Kailangang ibigay ang kredito kung saan ito dapat bayaran. Kumuha pa si Severin ng ilang pildores at ipinamahagi ito sa lahat. Ang bawat bulwagan ay tumanggap ng 30 tableta. Ito ang resulta ng pagpino sa kanila ni Severin sa kanyang mga bakanteng oras. Matapos ipamahagi ang mga table tasks, tumayo si Severin at naginat ng bewang. Natutuwa ako na sa wakas ay maipamahagi ko na ang mga table tasks sa inyong lahat. Ikaw at ang iyong mga miyembro ay mapapabuti sa pamamagitan ng paglukso at hangganan ngayon. Nakakahiya lang na ang special ring na ito ay hindi naglalaman ng maraming materyales na angkop para sa isang alchemist na tulad ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkatinginan si Larry at ang iba pang hallmasters. Pagkatapos ay humakbang si Rachel at iniabot ang isang special na singsing kay Severin. Nakangiti niyang sabi, "Narito ang ilang materyales na hiniling namin sa aming mga disipulo na hanapin, kolektahin, o ibid sa mga auction house. Maraming mga espiritual na halamang gamot sa loob, kaya dapat ay higit pa sa sapat ang mga ito para tumagal ka ng ilang sandali." Bumantong hininga si Rachel bago nagsalita. Ngunit ang mga halamang ito ay kadalasang nasa first grade at second grade. Ang mga third grade ay napakabihira at mahirap hanapin. Mayroong humigit kumulang 20 third grade mga halamang gamot dito. 15 sa mga ito ay low rank, habang ang 5 ay mid rank. Nakahinga ng maluwag si Severin nang marinig iyon. Nagningning ang kanyang mga mata nang sumilip siya sa special ring. Ang mga third grade na espiritual na halamang gamot ay walang alinlangan na magandang magkaroon, ngunit gayon din ang daan-daang second grade at first grade mga halamang gamot na nasa loob. Ngumiti siya ng kontento at sinabing, "Ito ay sapat na mabuti." Ang paghahanap ng mga third grade na espiritual na halamang gamot ay hindi madali, lalo na sa isang secular na mundo. Gayunpaman, ang iyong mga nasasakupan ay nakahanap ng napakaraming bilang ng mga ito. Masasabi ko na ang lahat ay naglagay ng maraming pagsisikap upang mahanap ang mga ito. Maraming salamat sa lahat ng iyong pagsisikap. Bahagyang ngumiti si Larry at sinabing, "Naging masipag din sila. May posibilidad kaming magbigay ng gantimpala sa mga nakakuha ng maraming espiritual na halamang gamot. Kung mas marami silang naiambag, mas maraming gantimpala ang matatanggap nila. Ganyan talaga gumagana ang mundo." Tumanggaw si Severin. "Iyan ay mabuti. Kung maaari mong itakda ang gantimpala ng isang tableta sa isang tiyak na bilang ng mga unang grado na medium rank na espiritual na damo, kung gayon ang lahat ay magiging mas motibasyon na gumawa ng isang mahusay na trabaho." "Oo, ganyan namin naisip ang aming kasalukuyang plano." Si Madam Gracie ang naglabas ng planong ito. Ito ay lubos na epektibo, at ang lahat ay tila lubos na tinatanggap ito. Tumayo si Mick at nakangiting sabi, "Nga pala, napakahusay ng pag-unlad ng ating Serpent Hall kamakailan, at nalaman ng maraming tao na ang lahat ng 8 bulwagan natin ay nasa ilalim ng isang organisasyon. Nakatanggap kami ng maraming aplikasyon mula sa mga gustong sumali sa amin, at ang ilan sa mga aplikanteng iyon ay mga mahuhusay na individual na may mataas na kakayahan. Hindi ako sigurado kung ang Draco Deus Temple ay nangangailangan ng dagdag na lakas ng tao, kaya naisip ko na mas mabuting tanungin ka sa halip na lumampas sa aking awtoridad at magsabi ng oo." Sabi ni Rachel. Natahimik si Severin nang marinig iyon, at maya-maya, sa wakas ay nasabi na rin niya. May kabuoang 12 bulwagan, at ang bawat bulwagan ay magkakaiba sa bilang ng mga miyembro. Ang ilan, tulad ng Keynes Hall, ay hindi ganoon karami ang mga miyembro,
Ngunit ang kabuuang bilang ng mga miyembrong pinagsama-sama mula sa lahat ng 4 na bulwagan ay nagdadala nito sa isang malaking halaga. Hindi natin kailangang mag-recruit ng mga bagong miyembro sa ganoong kalaking sukat. Pagkatapos ay huminto si Severin para sa diin bago idagdag. Ngunit hindi rin namin ganap na ititigil ang pag-recruit ng mga may sariwang pag-iisip. Iminumungkahi ko na ang Canis Hall at Taurus Hall ay tumanggap ng mga bagong miyembro ngunit sa mas maliit na sukat. Ang dalawang bulwagan na ito ay ang pinakamaliit pa rin sa bilang. Ang kinakailangan para sa pagtanggap sa kanila ay dapat na magkaroon sila ng mataas na tagumpay o higit na talento. Ang pag-iniksyon ng kaunting sariwang dugo sa mga bulwagan ay kinakailangan para sa patuloy na paglaki. Tumanggaw si Rachel at humingi ng paglilinaw kay Severin. Kung ganoon, ang taong gustong sumali sa aking bulwagan ay maaaring maging isang mabuting kandidato. Tama ba na irekomenda ko sila sa Canis Hall o Taurus Hall? Oo naman. Ngumiti si Severin. Magiging maayos ito hanggat natutugunan nila ang mga kondisyon. Maaari mong malaman ito sa inyong sarili. Sige. Hindi natin matatanggap ang napakaraming tao dahil dapat nating unahin ngayon ay ang pagpapabuti ng natamong tagumpay ng bawat isa. Ganon din naman, hindi natin pwedeng talikuran silang lahat dahil baka makahadlang yan sa paglago sa hinaharap. Dapat piliin lang natin ang mga elite para tumugma sa kasalukuyan. Tumanggaw si Larry bilang pagsang-ayon kay Severin. Nagkwentuhan sandali ang lahat bago bumalik. Nakahinga rin ng maluwag si Severin nang magawa iyon. Ang pagbibigay sa kanila ng mga alchemical na table task ay magpapataas ng kabuuang lakas ng Draco Deus Temple. Bukod dito, lahat ng 8 Hallmaster ay nabigyan ng sapat na mga table task para maabot ang level 9 Warrior King. Napaisip si Severin at mamulong. Mayroon pang 8 buwan na natitira. Ngayong nagawa ko na ang pag-aayos para sa lahat ng 8 bulwagan, naiwan ang isa pang 4 na bulwagan upang mahanap. Sigurado akong posible na makomplito ang kasunduan sa pagitan namin ni Uncle Woolrich. Hindi na kailangan pang mag-alala masyado ni Severin dahil ang lahat ay ginawa na. Sa ilang oras na natitira sa hapon, kumuha siya ng ilang third-grade medium-rank alchemical material at sinubukang pinuhin ang mga ito. Bagamat napino na ni Severin ang maraming mas mataas na kalidad na third-grade low-rank na mga Pildores, hindi ganoon kadali ang pagpino ng mga third-grade medium-rank na table task. Ito ay isang malaking hakbang up sa mga tuntunin ng kahirapan. Si Severin ay walang maraming third-grade medium-rank na materyales. Mahigit 50 sets lang ang meron siya. Bukod dito, ang mga materyales na iyon ay para sa iba't ibang uri ng mga third-grade medium-rank na table task, hindi ang partikular na uri ng pil na gusto niyang makuha. Matapos mab-I-go ng 2 beses, nakaramdam si Severin ng kirot sa kanyang puso. Napakasakit ng puso na subukan at pinuhin ang mga tabletang may mataas na grado at nabigo. Lalo na dahil napakahirap maghanap ng mga pangatlong grado na medium rank na espiritual na damo. Ang rate ng pagkabigo ay magpapahirap sa pagpino ng mga tabletang pang-4 na baitang sa hinaharap. Masakit man na makita ang kanyang mga pagsisikap na nauwi sa kabiguan, si Severin ay nakagiling lamang at nagpatuloy habang natuto siya mula sa kanyang nabigong karanasan at pinagbuti ang kanyang mga kakayahan. Nabalisa si Severin dahil ang kanyang mga pagtatangka sa ilang hanay ng mga materyales ay nauwi sa kabiguan. Gayunpaman, sinubukan niyang tumingin sa mas maliwanag na bahagi dahil ang paulit-ulit na kabiguan ay nakikita bilang mga hakbang sa kanyang tagumpay. Mahirap ang pagpino ng mga third-grade medium-rank na table task. Mas maraming beses akong nabigo kaysa sa pag-unlad ko. Kumuha si Severin ng isa pang hanay ng mga materyales. Napatingin siya sa mga ito at hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Well, sa palagay ko ang mabagal na pag-unlad ay itinuturing pa rin na pag-unlad. Sana ay makakamit ko ang ilang sukat ng tagumpay bago maubos ang mga materyales. Sinabi ni Severin sa kanyang sarili na iwasan ang masyadong pag-iisip. Pagkatapos ay muli siyang naghagis ng bukal sa alchemy furnace at nagpatuloy sa kanyang pagpipino. Dumaan siya sa proseso ng hakbang-hakbang sa isang maselang paraan. Halos pasado 4:00 na ng gabi, at sa wakas ay nakauwi na ang mga batang babae pagkatapos ng isang araw sa lungsod. Pagtapak ni Megan sa sala ay agad itong humiga sa sofa at nagreklamo.
Hindi ba kayo nakakaramdam ng pagod sa inyong tatlo matapos ang isang buong araw na mamili? Sumasakit na ang mga paa ko sa lahat ng paglalakad na iyon, pero parang ang lalakas pa rin ng katawan nyo. Nakangiting sabi ni Sheila. Dahil hindi ka pa gaanong nagsasanay. Level 1 Grandmaster ka pa lang. Hindi mo maikukumpara ang sarili mo sa amin, ito ay dahil kami ay mga profound master na. Ang kaunting pamimili ay hindi kami mapapagod. Tumingin siya kay Sofia at sinabing. Sa kaso ni Miss Sofia, ang isang buong araw na halaga ng pamimili ay marahil tulad ng isang maikling paglalakad para sa isang tao na kanyang naabot. Nakangiting sabi ni Sofia. Masyado itong pinapalaki ni Sheila, pero tama ang sinabi niya na hindi ako ganoong pagod. Pagkasabi niyon, may naisip si Sofia at nagtanong. Ang bango. Ano kaya iyon? Nakangiting sabi ni Dayan kay Sofia. Si Severin ay abala na naman sa kanyang paggawa ng alchemy. Ginugugol niya ang lahat ng kanyang librerag oras sa paggawa. Dagdag pa ni Sheila. Sa totoo lang, sa tingin ko ay gwapo talaga siya kapag abala siya sa pagpino ng alchemy. Ang mga lalaki ay napakagwapo kapag nakatutok sila sa isang bagay. Namula si Sofia at gustong itanong kung ganoon din ba kagwapo si Severin noong nakatutok siya sa pagliligaw kay Sheila noong nakaraang gabi, pero napagdesisyonan niyang huwag na lang sa huli. Ngumiti siya ng mahina at sinabi. Marahil doon nasusumpungan ng isang alchemist ang kagalakan. Hindi natin mararanasan ang ganoon kahit na gusto natin. Napasimangot si Dayan at nagtanong kay Sofia. Hindi pa ba sapat ang antas ng iyong paggamit para matuto ka ng alchemy? Nakangiting sabi ni Sofia. Ang alchemy ay nangangailangan ng talento. Nangangailangan ito ng mental na lakas ng loob na hindi kayang alagaan ng isang ordinaryong tao, at ito rin ay lubos na nakadepende sa personalidad ng isang tao. Ang mga taong naiinip na tulad ko ay hindi angkop para sa mga ganoong bagay. Kahit na ang aming mga kakayahan sa pag-iisip ay sapat na malakas, ang alchemy ay may napakataas na rate ng pagkabigo. Ito ay magiging isang malaking pag-aaksaya ng mga materyales kung tatangkain kong gayahin ito. Tumigil sandali si Sofia bago nagpatuloy. Bukod dito, kung ang alchemy ay sapat na madaling matutunan ng lahat, kung gayon magkakaroon ng mas maraming alchemist sa paligid. Tumanggaw si Dayan bilang pagsang-ayon. Oo, ang pagiging alchemist ay kapaki-pakinabang sa maraming tao. Tumanggaw si Sofia bilang pagsang-ayon. Maraming sekta ang magbibigay ng kahit ano para agawin ang mga henyo ng alchemy at mga alchemist na may mataas na kasanayan. Kung tutuusin, ang mga pills na pinipino nila ay may napakagandang epekto sa mga warrior king, at maging sa mga nasa antas ng warrior emperors. Gayunpaman, mahirap maging alchemist, at mas mahirap para sa isang alchemist na gumawa ng mga tagumpay. Huminto si Sofia. Maraming tao ang napupunta sa mataas na ranggo sa ikalawang baitang mababang ranggo o mataas na ranggo sa ikalawang baitang. Ang pagsulong pa ay napakahirap. Napakamot ng batok si Sheila nang marinig iyon at napaisip. Naging third-grade low-rank alchemist si Severin. Sa palagay ko lahat ng iba pang alchemist ay may inggit kapag nalaman nila. Lumipas ang oras, at kalaunan ay inalis ni Severin ang alchemy furnace pagkatapos ng 2 pang session. Hindi ako makapaniwala. Nasayang ko ang 10 set ng mga materyales. Natutuwa akong nakagawa ako ng kaunting pag-unlad, ngunit sa palagay ko ay magpapatuloy ako bukas. Bumaba siya kaagad pagkatapos dahil malapit na ang hapunan. Hindi niya nais na maging isang masamang host kay Sofia at gawin itong hindi masaya. Sa wakas ay napagtanto mo na oras na para huminto, ha? Nakakulong ka sa kwarto mo habang may mga bisita ka. Hindi ka ba nag-aalala sa kaligayahan ni Sofia? Inilibot ni Dayan ang mata kay Severin nang bumaba ito. Nakangiting awkward si Severin at sinabing, wala akong pagpipilian. Kailangang bawiin ang nawalang oras. Hindi ko hahayaang mahuli ang aking mga kasanayan sa alchemical. Tumingin siya kay Sofia at sinabing sa kanya. Pasensya na, Miss Sofia. Madalas akong maging abala sa karamihan ng mga araw, kaya sana mapatawad mo ako sa hindi ko pag-asikaso sa'yo. Nakangiting sabi ni Sofia. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sinamahan ako ni Dayan at Sheila, at nasiyahan ako sa pamimili ngayon. Ang tagal ko nang lumabas ng ganito.
Bumili din ako ng maraming gamit. Nakangiting sabi ni Severin. Mabuti, tara na kumain na tayo ng hapunan. Agad na sabi ni Megan. Oo naman. Siya nga pala, pwede bang sumama si Benjamin? Gusto daw niyang humingi sa iyo ng pointer sa alchemy kapag may oras ka. Tumanggaw si Severin. Sa lahat ng paraan. Siya ay magiging aking bayaw kapag napangasawa ka niya, at tayong lahat ay magiging isang malaking pamilya. Siya ay higit na malugod na sumama sa atin ng hapunan. Nakangiting sabi ni Megan. Kumain tayo ng hapunan sa kalye ng pagkain. Tatawagan ko siya at hihilingin kung hintayin niya tayo doon. Masayang lumabas si Megan at tumawag sa telepono. Naalala lang ni Severin si Benjamin matapos banggitin ni Megan ang pangalan ng huli. Hindi niya maiwasang mapaungol sa sarili. Si Benjamin ay isang talentado at masipag na tao. Ako, nagtataka kung bakit hindi niya ako pinuntahan kamakailan. Sa tingin ko malalaman ko kung gaano kalaki ang progress niya simula nung dumating siya. Sabi ni Diane. Hindi ko akalain na maaalala mo ang iyong apprentice. Akala ko nakalimutan mo na ang lahat tungkol sa kanya. Naging maayos ang kanyang pag-unlad, o kaya nabalitaan ko. Sinabi sa akin ni Megan ilang araw na ang nakalipas na siya ay nakalusot sa isang first grade high rank alchemist. Malamang na sinusubukan na niya ang kanyang kamay sa pagpino ng ilang second grade low rank na mga table tasks. Siguradong nakatagpo siya ng ilang mga hadlang kung bakit niya gusto. Hindi napigilan ni Severin ang pagkagulat nang marinig iyon. Ang galing. Natutuwa akong marinig na bumubuti siya. Nalampasan ni Benjamin ang inaasahan ni Severin sa kanyang mabilis na pag-unlad at naintindihan niya ang mga turo ni Severin. Nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa first grade high rank alchemist at sinubukan na niya ang kanyang kamay sa pagiging second grade low rank alchemist. Hindi nagtagal ay dumating sina Severin at ang mga babae sa pinag-uusap ang restaurant, at naghihintay na si Benjamin sa kanila sa labas. Nang makita niyang papalapit si Severin at ang iba pa ay agad itong lumapit at binati ang mga ito. Ipinakilala ni Megan si Sofia kay Benjamin. Ito si Sofia, ang babaeng nabanggit ko sa iyo kahapon. Siya ay isang disipulo ng Stormy Moon Sect. Nakangiting sabi ni Benjamin. Hello Miss Sofia. Maraming magandang sinabi sa akin si Megan tungkol sa iyo kahapon. Nabanggit niya na isa kang napakagandang babae na napakataas ng iyong natamong tagumpay. Ikinararangal kong magpista kasama ka ngayong gabi. Magalang na sagot ni Sofia. Masyado na tayong lumampas sa pangangailangan para sa mga pormalidad. Boyfriend ka ni Megan, kaya halos bahagi ka na ng pamilya. Tayo na. Sinenyasan sila ni Megan. Umupo tayo sa isa sa mga mesa. Pinangunahan ni Megan ang daan. Hello, Madam Megan. Agad namang yumoko ang dalawang babae sa pintuan bilang paggalang kay Megan. Medyo nagulat si Severin nang marinig iyon. Tanong niya, Madam Megan lang ba ang tawag nila sayo? Nagtaas ng kilay si Megan at sumagot. Anong mali? Bawal ba nila akong tawagin ng ganyan? Ngumiti lang si Diane habang nagpapaliwanag kay Severin. Ang restaurant na ito ay pag-aari ng mga Shanahan. Sa halip na pabayaan si Megan na maupo at walang gawin, mas mabuti pa niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-aalaga sa restaurant na ito. Marami pa naman kaming ari-arian. Ang dekorasyon dito ay medyo maganda, hindi ba? Nagmamalaki si Megan. Matatagpuan ito sa isang magandang lugar, at hindi ito masyadong mahal para sa karamihan ng mga tao. Naging maayos ang negosyo. Inakay na ni Megan si Severin at ang iba pa. Ngumiti si Severin at sinabing, dahil ito ang iyong restaurant, ipagpalagay ko na magbabayad ka para sa hapunan ngayong gabi. Siyempre, ang lahat ay akin. Sabi ni Megan. Ito ay mga pampublikong gastos, sa isang kahulugan, kaya maaari akong palaging mabayaran para dito sa ibang pagkakataon. Hahaha. Hindi napigilan ni Severin na matawa. Utos ni Megan para sa lahat ng makapasok na silang lahat sa restaurant. Noong panahong iyon, sinamantala ni Benjamin ang pagkakataong magtanong tungkol sa alchemy dahil wala rin siyang masyadong gagawin. Matapos sagutin ni Severin ang kanyang mga tanong, biglang namulat si Benjamin. Naiintindihan ko na, kaya iyon ang mali kong ginagawa.
Pagtutuunan ko ng higit na pansin ang aspetong iyon at tingnan kung mas mabilis akong makakapasok sa pangalawang gradong mababang ranggo na alchemist. Tumanggaw si Severin bilang kasiyahan. Mabuti ang iyong pag-unlad. Ang iyong city mansion ay lalago ng malaki sa iyong pag-unlad. Mapagpakumbaba na sabi ni Benjamin. Ang lahat ng ito ay salamat din sa iyong paggabay. Hindi ako makakarating ng ganito kung wala ka. Ang aking mga kakayahan ay mas mababa sa isang bahagi ng sa iyo. Hindi nagtagal, inihain ng waiter ang pagkain at alak. Dahil ito ang unang pagkakataon mong kumain dito, nag-order ako ng mga signature dish na ito para masubukan ninyong dalawa. Nakangiting sabi ni Megan. Pagkatapos ay nagsalin siya ng isang baso ng alak para sa lahat ng ilabas ng waiter ang bote. Ang lahat ay nagkaroon ng magandang oras sa hapunan. Biglang tumakbo ang manager ng restaurant na nag-aalala sa kanila. Pwede ba kitang makausap, ma'am? Ang manager ay isang 30s. Something-year-old na babae, at nanlilisik ang kanyang mga mata nang kausapin si Megan. Kumunot ang noo ni Megan at agad na humingi ng paglilinaw. Ano iyon, Mandy? Paliwanag naman ni Mandy. Sinampal ng lalaking ito ang batok ng aming receptionist. Humingi siya ng tawad sa lalaki, ngunit tumanggi itong gawin iyon at sumampal sa kanya dahil sa pananalita niya. Galit na galit si Megan nang marinig ang nangyari. Tumayo siya at sinabing, "Nasaan ang mga bantay natin? Bakit hindi nila siya pinigilan? Hindi ba niya alam na ang restaurant natin ay may relasyon sa mansyon ng gobernador ng lalawigan?" Sabi ni Mandy. Siya ay sinamahan ng ilang matipunong lalaki na binugbog ang lahat ng aming mga gwardya. Nabanggit ko na ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ng mansyon ng gobernador ng county, ngunit tila wala siyang pakialam. Hindi nila sineseryoso ang aming mga babala, at gusto nilang isama ang receptionist na iyon, na sinasabing nagalit siya dahil nagsalita ito sa kanya. Galit na nagngangalit si Megan pagkatapos marinig iyon at naikuyom ang kanyang mga kamao. Nakakakilabot na tao. Tumayo si Severin at sinabing, kung maaari siyang magpakita ng pagmamataas kahit na malaman na ang restaurant na ito ay nasa ilalim ng mansyon ng gobernador ng county, kung gayon siya ay dapat na isang taong may mataas na katayuan. Sa palagay ko ay hindi rin siya taga South Link City. Kumunat ang noo ni Mandy at sinabing, hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Nakikita ko, sa tingin ko wala akong pagpipilian kundi magtungo doon at makita sa sarili ko. Nagtataka akong malaman kung sino man ang nang-ahas na maging napakayabang sa teritoryo ko. Malamig na ngumiti si Severin nang may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Sasamahan ka namin. Tumayo si Sofia dahil curious din siya kung sino ang maglalakas loob na manggulo doon. Mabilis na bumaba si Severin kasama ang iba. Hihihi. Hindi ba sinabi ng manager na yon na aabisuhan niya ang general manager tungkol dito? Ano naman ang gagawin sa akin ng general manager nila ha? Isang matabang binata ang ngumisi at sinabihan ang dalawa niyang tauhan na idiin sa mesa ang magandang receptionist. Pagkatapos niyang magsalita ay muli niyang hinampas ang bukol ng receptionist. Napasigaw ang babae sa sakit matapos ang kanyang malakas na sampal. Gayunpaman, ang lalaki ay tila labis na nasiyahan dito at tumawa ng labis. Hahaha. Tinawag mo akong pervert, di ba? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na pervert kapag dinala kita sa hotel. Tumigil ka. Umungol si Megan habang inaakay ang grupo pababa. Napatingin ang lalaki sa direksyon ng boses. Naningkit ang mga mata niya habang nilalamon siya ng gutom. Hihihi. Hindi ko inasahan na madaming hot chicks ang makikita ko dito. Tunay na pagpapala ang pagpapakita ng 4 na hot chicks sa harapan mo. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang restaurant na ito ay kabilang sa ating South County Mansion. Hindi ka ba natatakot na masaktan sila? Hindi kailanman naging ganoon kagalit si Megan sa kanyang buhay.